Magandang araw mga par. Today, meron na naman po tayong gagawin. Kung makikita nyo po, split type aircon. Dati po itong naka-install sa inalisan naming apartment. Medyo na-stock po ito ng mga almost 1 year. Dahil nung ginagawa pa po itong bahay. Ngayon po, susubukan ko siyang install na ako lang din, na DIY. Kumbaga ako lang din na mag-install. Gusto ko lang po i-share sa inyo at ibahagi kung paano ko siya i-install. Okay? Yan mga par, niready ko na yung mga tools na gagamitin para sa pag-i-install ng split type aircon. Ang sukat po ng kwarto po ito is 3x3 meters po. Ayan. Tapos yung aircon pong i-install natin is split type na 1 horsepower. Okay, let's go! Mga par, ito muna yung kakabit natin. Ito yung holder o yung bracket ng aircon na pagkasabihan niya dito. Okay? Ayusin na lang natin yung butas niya para maging pantay. Ayan. Kumbaga dito sa bracket na to, sinukatan natin kanina yung mismong evaporator niya. So dito natin ipapalalabasin yung pinakaano niya. Yung dadaanan papunta naman doon sa compressor niya sa labas. Ayusin lang natin to, dilinisin natin, tapos isukat ulit natin para doon naman tayo sa labas para malaman natin kung saan natin iuupo yung pinaka-compressor niya. Okay? Ayan mga par, okay na yung bracket natin at okay na rin yung butas na paglalabasan mismo ng mga hose ng ating split type. Okay? Pero bago yan, nakaplano po munang pinturahan tong kisame bago natin ikabit dyan. Okay. Nakaplano po munang pinturahan tong kisame bago yung aircon. At saka lilinisin mo natin yung aircon kasi matagal na na-stock yun. Marupit. Nung binunot yun dun sa dating titira namin, hindi pa siya nalilinis. So, ipa-power spray natin yun. Tapos, pipinturahan mo na to, tapos saka natin kakagay. Tapos kakatagagawa din ng layout ko sa taas. Okay? Yan mga par na i-mount na natin. Okay, sukat na siya. Tapos ito yung butas natin. So itong part na to, tsaka itong mga electrical na to, yan yung ipalulusutin natin dito sa butas na to. Yan. So dapat na yan. Susukatan na natin siya ng copper tube na insulator ng wire papunta dun sa labas para makapasok siya, para ma-connect natin sa compressor niya. So, aalisin din muna ulit natin siya para i-cleaning muna natin bago natin siya
i-fix dyan sa mismong lugar na yan. At ngayon mga par, ililinisin natin itong compressor at saka itong evaporator gamit ang ating power spray. Ayan. Kung makikita nyo mga par, ang kakapal na ng dumi niyan simula nung tinanggal namin dun sa tinitirhan namin. Ito, marumi na rin yung loob na yan, hindi lang natin nabubuksan pa. So ngayon lilinisin natin itong dalawa na to bago natin siya install do sa kwarto. Okay? At ayan mga par, tanggalin natin yung mga bunggal niya. At nabalutan ko na rin ng plastic yung mga dapat na hindi mabasa, yung mga electrical niya. Natin yung mga dumi. Ang kapal na rin. Sasakot na. Nagaanin pa. At ito yung sa ating evaporator. Yan, napakarumi na rin po. Ito medyo malinis pa pero hindi sila natin para mas ayos. Okay. Power spray na natin. Bali mga pa, sa paggamit po ng ating power spray, dapat ano po siya, malapad. Ayan. Kasi pag ginamit po natin siya ng matulis, ayan, ayan po, delikado po yan. Huwag niyo pong gagamitin ng ganyan kasi maaari po siya makasira ng inyong mga parts o bumutas ng mga copper tube. So ang ginagamit ko po is malapad lang. So ganyan kalapad. So para masuot niya yung mga singit-singit na nakaspread lang yung buga niya. Saka hindi siya makakasira ng copper tube. Okay? At ayan na mga par, tapos na natin linisin. Kitang-kita naman natin itsura niya ngayon. Parang brand new na. Yan. Malinis na. Yun, oh. Parang balik brand new na ulit ang itsura niya. Yan, oh. Wala na yung mga agiw-agiw. Nakikita mo na yung mga rose niya, tagusan na yung tingin natin. Yung ibang mga parts niya sinabon ko na din kasi medyo naglalangis-langis na malagkit yung mga dumi niya. So para matanggal natin yung mga ganong klaseng dulas, parang mantika, sinabon na rin natin. Okay, at i-blower ko po muna yan para sigurado matuyo, lalo na yung mga electrical nito. Hahanginan natin para sigurado tuyo-tuyo bago natin assemblein. Okay? Okay mga par, bali may tubig-tubig pa ng konti to after natin linisin. Ngayon, hahanginan natin siya gamit itong compressor. Ngayon, hindi ko muna tatanggalin yung mga plastic na pinagtatakpan ng mga electrical. Bali kasi pag langinan ko to, magtatalsikan pa ibang mga tubig na. Ngayon, pag na-clear na natin na wala ng tubig, saka natatanggalin yung plastic, saka natin magpagahan din ng hangin. Okay, panoorin niyo po. At yan, tapos na nating hanginan. Tuyo na siya. Ito rin. Tuyo na ang kanyang mga electrical, pati ang kanyang mga evaporator. Yan. Next naman natin, assembly na po ulit natin kasama, ibalik na ito natin mga LC, yung mga housing nya, at install na natin after. Okay.
yan, sa part na yan, pinasok ko na muna yung compressor. Siguro sa loob ng bahay ko na lang muna aayusin. Kaya na sa loob ng bahay to, ay tutuloy ko na lang. Kasi medyo sumasama na po yung panahon. Ayan po, nagdidilim na yung langit at baka abutan tayo ng ulan. Kailangan maipakap muna natin lahat yung mga parts niya. Bali dito sa part na to, ikakabit natin yung compressor. Ayan, may butas na yan. Ayan, yan yung butas. Ayan, yan yung butas sa pagkakabitan. Kaso, yung part ng pader na yan, paplatadahan muna bago natin i-mount yung bracket ng compressor. So, hindi pa kasi na-finish itong likod na to. Ayan. So, naka-schedule na rin siyang platadahan. Siguro, after na platadahan, tsaka natin i-mount. Pero may gagawin na ako dyan sa part na yan, na pagkakabitan na bali magtatanim na tayo ng bracket. Kasi yung iba, ibinobolt sa pader para maitornilyo yung bracket. Ngayon, yung gagawin ko naman kakaiba. So, bago platadahan, magtatanim na tayo ng mga dowel na pwedeng pagkapitan ng bracket para mas matibay po siya. Okay, panoorin niyo po kung paano gagawin ko. Ayan mga par, tapos na yung bracket na gagamitin natin na pagkakapitan ng ating compressor. Yan. Yan siya mga par, bali ilalatag natin siya doon sa pader para pagka nagplatada na yung mga mason, kasama na siya dyan. Bali maiiwan lang nalalawit itong mga dowel na to, tenga na to. Apat yan. So yan yung pagkakapitan natin para sigurado matibay. Yung iba kasi ginagawa, nagtatanim na lang sila ng parang tox na bakal para doon na lang ikapit after magplatadahan. Pero sa akin naman, total magpaplatada pa lang sila, samantalahin ko na, tataniman ko na ng bakal para sigurado mas matibay. Okay? Yan, nakakabit na ang ating bracket. So, hintayin natin yung mga muson para magplatada, para matabunan na rin siya ng semento. So, matitira lang yan is yung apat na tenga na yan. Lalawit yan. So, yan yung pinakadowel natin na pag-iispatan natin ng bracket ng ating aircon. Yan, sa likod na yan. Doon natin siya ikakabit. Okay, hintayin lang muna natin siya maplatadahan and then babalik tayo sa ating vlog kung paano natin kakabit lahat to. Okay? Ayan mga par, naikabit na natin yung bracket yung sa pagkakapalaman niya sa semento. Pwede na ipato pero bago yan, pipinturahan muna natin para malinis tingnan. Okay, na-welding na natin siya, naisukat na natin siya. Ngayon, after natin pinturahan, isampan na natin yung compressor. Okay? At ngayon mga par, natapos natin pinturahan yung mga bracket. Yung bracket na nandun, napinturahan natin. Ngayon, install na natin itong compressor para makita natin kung tama yung mga naging sukat natin. Okay? At yan mga par, nakakabit na. Saktong-sakto na may mga sukat natin. Matibay, maayos. Ngayon, itong mga paglalabasan ng mga linya,
sakto naman. So, sunod na step po natin, lilinya naman na po natin siya from evaporator to compressor, pati yung mga electrical niya, ililinya na rin po natin para mag-test na po natin. Kakargaan natin siya ng freon at itetest natin kung gagana na maayos. Okay? Bali dito sa loob na ikabit na natin yung mga wiring, pero iniready ko lang muna siya kasi itetest pa natin yan kung ano yung mga linya dyan sa loob dito. Tapos iniwanan ko muna bukas tong fitting na to kasi ililig test ko muna siya bago ko isara yan, bago ko lagyan ng tape na lahat yan. So pagka naligtas ko na siya at wala namang babalutan na natin siya ulit ng insulator tsaka vinyl tape natin. Sige, iligtas muna natin. Nandito tayo sa compressor mga par. Ayan, niready ko na yung mga natin gamit para sa pagliligtas. Gauge manifold natin at ang ating improvised na vacuum and compressor. Ayan, ginawa ko lang po yung compressor na yan. So ngayon kakargaan muna natin siya ng hangin mga par, tapos tingnan natin kung merong mga bubula sa mga fittings. Yung sa mga loob naman yan, tingin ko wala naman kasi buo naman yan dati. So subukan natin kargahan. So pag magkakarga tayo ng hangin para sa leak test, itong high side yung ginagamit natin kasi ito yung mas mataas na PSI. So kakargaan ko yan ng mga 200 PSI, tapos saka natin sasabunan yung mga fittings natin. Babakumin naman po natin siya after natin maligtas kung wala naman po. Pawasin na siya. So after 200, check natin siya. Yan mga parang hindi ko masyadong sakto ng 200. Namatay yung compressor kaya check ko na lang mamaya kung matagal na kasi hindi nagagamit ito. Pero okay na yan, pwede natin siya i-test kung meron. Hindi naman siya bumababa so far. Nung huminto siya dyan, naka-steady pa rin. Pero check natin sa kung may mga magbababos. Subukan natin. Yung mga palgi na check ako. Singaw. Wala siya. Itong isa, wala naman. Mataas. Check natin buwag ipitan. Tingnan din natin nasa loob. So itong nasa loob, okay po siya, wala po siyang leak. Wala po nagbabubbles. So isa lang po talaga yung problema na nandun sa may compressor. So troubleshoot muna natin yan mga par. Balikan natin. So once okay na po yung nasa labas at natanggal natin yung leak nun, kasi baka luwag hipit lang po siguro yun. Check natin. So ito naman po, okay naman po siya. So clear na tayo dito. So balik tayo sa labas. Troubleshoot ko lang po isa. Ayan mga pa. Na-troubleshoot ko na yung
align muna natin yung mga ano niya, kuryente, tsaka itong mga downspot ng tubig niya. Tapos testingin natin siya kargaan. Mag-vacuumin mo pa lang muna natin. Okay, so check natin after mga 30 minutes kung magbabago yung palo ng ating manifold gauge. Bababa pa siya sa 200. Kasi pag bababa siya 200, malamang may ibang cost ng leak pa yan. Baka hindi natin sa mga fitting or exciter sa loob na hindi natin alam. Pero so far ngayon stable pa siya, kanina pa yan. Siguro mga 10 minutes na yan. So nagdagan pa natin ang konti. At yan mga par, malinaw na malinaw, wala pa rin galaw ang kamay. So 200 plus pa rin kung saan ko siya minarkahan. Ayan, kita ba? Yun. Ayan, kung saan ko siya minarkahan na bago mag-alagpas ang 200, hindi po nagbago ang kamay niya makalipas ang kulang-kulang 30 minutes. So okay na siguro to. Goods na to. Try na natin siya kahit linyahan ng mga electrical at babakimin natin siya bago natin siya kargahan ng priyon. Okay? Yan mga par, kasalukuyan tayo ng pag-vacuum ngayon ng ating unit. Yan po. Ongoing pag-vacuum ng ating compressor. Improvise compressor vacuum. Yan. At ang ating gauge na ginamit naman is yung kulay blue. Kung makapansin nyo, yung kamay naman po niya pabalik po sa baba. So ngayon nasa 50 na po siya pababa sa kulay blue. So nilalatag natin siya hanggang bumaba mamaya. At hayaan lang muna natin siya mag-vacuum na mga ilang minuto. Tapos sasarado natin mamaya. Okay, after nito, wiring na tayo, then karga tayo ng priyon. Okay mga par. Ayan mga par, tapos ko na siyang vacuumin. Actually sa pagbabacuum, check nyo rin kung may leak o wala dito sa kamay nung ating manifold sa kulay blue. Tulad ngayon, nasa pabalik siya, nasa 50 ngayon siya, lampas pabalik. Pagka yan ay umaangat papunta doon sa 0 sa pula, ayan, may singaw pa rin kung sakali. Pero so far ngayon, matagal na siyang nakaganyan. Inihang ko muna siya ng ganyan. Patay na yung ating compressor. So titignan ko lang kung angat yung kamay, pero kanina pa yan, mga 15 to 20 minutes na po siya nakaganyan nung pinatay ko. So wala naman pag-angat. So okay na rin, goods na rin ang ating vacuum at so parang double leak test na rin na nangyayari sa kanya. Okay? Yan mga par, na-wiringan ko na. Bukas ayusin ko na lang kasi nakalimutan ko bumili ng mga clamp. So naka-wire na siya, gumagana na ngayon yung aircon. Kakargahan natin siya ng priyon. Yan, gumagana na siya, mahangin. Ngayon, kakargahan natin siya ng priyon. Medyo naputak pa ako ng ulan, pero okay lang, nasa bubong naman tayo. Kakargahan natin siya ng priyon gamit ang aking portable. So bumili lang tayo ng per kilo. So kargahan natin siya ngayon at i-check natin yung magiging lamig niya. Okay, pag magkakarga po tayo, ito pong low side o yung din ang gagamitin natin. Okay? Okay po. Ayan po, wala siyang karga-karga pa ngayon. Okay, subukan natin siya kargahan. Balikan ko po kayo. Mag-isa lang kasi ako, hindi ako makahawak ko po itong cellphone. Ayan, medyo nakargahan ko na siya ng konti. Bali mga par, pag naikabit nyo na po dito sa tangke, yan, at papunta dyan sa manifold, bago kayo mag-load, bago nyo buksan to, magpasingaw po muna kayo ng konti rito para itulak niya yung hangin hanggang lumabas yung priyon niya para solid po yung papasok sa ating cooling system. So ngayon nagkarga na ako ng konti, pautay-utay lang po, huwag sunod-sunod. Wala niya, pwede na po ulit tayo magkarga. Umangat na po siya ng konti. Karga tayo. Okay. At yung mapapansin nyo po, yung copper tube, nag-moist na po kagad.
Yan, ang lamig na kagad. Observe lang po natin, kutay-kutay lang po ang karga. So solid ko po ito maya-maya lang po. Observe lang po. Balikan ko po kayo tapos tingnan po natin sa loob kung ano po sistema. Kung talagang malamig na rin sa loob. Ayan mga par, okay na. Nagpapawis na yung copper tube niya. Malamig na siya. At kung makikita nyo, tumutulo na rin yung tubig sa kanyang drain. So yan po ay indikasyon na talagang malamig na rin sa loob. Yun nga lang, wala kasi kung clamp meter. Kaya tansya meter lang muna ginawa ko ngayon. Pero ano naman yan, kalkulado ko naman po yan. So ang importante mapagana natin siya. Ayan, dire-diretso na yung tulo ng kanyang drain. So malamig na po sa loob yan. Kanina po nagyayelo yung copper tube niya. Indikasyon lang naman yon na kulang pa sa preyon, kaya dagdagan ko na lang. At ayan mga par, natapos na natin ang ating aircon project installation. Malamig na siya dito sa loob ng kwarto. Actually, naka-ready ko na siya kung malamig na siya. Successful naman at sana pinag-ibig kayo sa aking ginawang project na ito. Okay? Maraming salamat at sana subscribe yung aking YouTube channel. Thank you! Yung mga butas niyan na ng linya, lalagyan na lang natin yung mga silat dyan or kung ano man yung pwede natin ilagay dyan. Karaniwan po, butas sila ang nilalagay. Maraming salamat and thank you for watching.